Before pa lumabas yung video, in-inform na po kami. And personally, nung pinanood ko nga, kinausap ko na yung itong grupo ko, sabi ko, guys, nakita ko yung video. Medyo, ganun, sabi ko. Honestly, hindi maganda ito. Kitang-kita ko na yung mangyayari. Hindi maganda yung epekto nito sa mga Duterte. Tatamaan na naman dito ang Duterte, tatamaan na naman dito ang KOJC, tatamaan na naman ang maisog dito sa gagawin nila. At alam na namin na doon gano'n na mangyayari. Nung napanood namin at nakita namin yung epekto, maraming tuwan-tuwa. Siyempre, yung mga tanso na nabudol, na umamin na nabudol sila, pero hanggang ngayon hindi nila alam ay nabubudol pa rin sila. Kasi ganun ka naman pag nabudol ka eh. Tandaan nyo, pag ikaw ay nasa gitna ng pambubudol, hindi mo malalaman na binubudol ka. Kaya ka nga nabudol eh. Kasi kung alam mong binubudol ka, hindi ka magpapabudol. Tama, mali. Di ba? Kasi alam mong binubudol ka. Eh, hindi mo nga alam na nabubudol ka na. Di ba? So, akala mo taka pa rin. Yung pala, nabudol ka na. Yung mga yun, tuwan-tuwa. Kinausap ko ang Banatero, sabi ko, guys, what can you say? Ask people around. Ask respected people, what do they think? Ask your network, yung mga kilala ninyo. Alam mo, sagot nila sa amin, malabo talaga. Malabo talaga. Tapos sinabi ko sa inyo, guys, are you ready? Kasi talagang maraming magagalit sa atin pag kinontra natin yan. Maraming magagalit sa atin kasi yung iba dyan, sumasakay lang kahit alam nilang sabit. Gets nyo? Marami dyan, sumasakay lang dahil maraming views, maraming fame na nakukuha. Eh, yung iba kasi dyan, kakandidato. Yung iba naman dyan, mga for the views na vlogger. Mapapakinabangan nila yan. Eh, sabi ko dito sa mga kasamahan ko, guys, I respect your position. Whatever your position is, I respect. Pero ako, out ako dyan. Sinabi ko talaga sa kanila yon. Unang araw na lumabas yung video na yun, sabi ko sa kanila, pasensya na ha, hindi ko kayang lunukin yan. Hindi ko sasakyan ito dahil lang para dumami ang viewers. Hindi ko sasakyan ito dahil para lang hindi magalit ang tao sa akin. Hindi ko sasakyan yan. And I respect kung gusto ninyo sakyan. Hindi ko kayo pipigilan, kalayaan nyo yan. Sabi ko sa kanila. And I was so proud na ang sagot ng Banatero sa akin na vloggers, itong mga kasamahan ko, kami din eh. Hindi rin namin kaya nasakyan yan ng ganyan. Diba? Hindi rin namin kayang alam namin mali. Ang may pakana ay para manggulo lang between Maisog and other groups. Kasi alam nyo, ang Maisog kasi, yung legit na Maisog, yung TOPS Coalition. TOPS Coalition yan eh. Transparency, accountability, di ba? Yan po ang kanilang peace, di ba? Yan ang kanilang pinaglalaban. It's not to bring down the government. Marami hong mga kababayan natin na ayaw yun. Ang gusto nila talaga, resign Marcos. Ang gusto nila bumaba si Marcos. Kaya hindi nila matiis yung gusto ng Maisog. Eh, ang problema, yung gusto ng Maisog, ang pinuno si PRRD. Kung anong sinabi ni PRRD, yun ang sinusundan ng legit Maisog. Kasi meron na nga ngayon lumalabas na ginagamit na lang yung salitang Maisog, but they're not really legit. Hindi ho sila nagpaalam, hindi ho same ng panawagan. Yun ang ano doon. Alam mo, nung sinabi ko yun sa kanila,
Nakakatuwa dahil itong mga Banateros vlogger sabi nila, tara, kung ano yung katotohanan, panindigan lang natin. Bahala na kung maniwala ang tao o hindi, mabawasan tayo ng viewers, mabawasan tayo ng subscriber, if that is ang consequence in standing sa truth, wala tayong magagawa. Ganun talaga eh. Di ba? Ganun talaga eh. Sabi nga nila, sanay na tayo dyan. Nung panahon na tayo nanindigan at hindi tayo sumunod at bumoto kay BBM, di ba? Inaway tayo ng maraming tao. Kesyo tayo pang pinagbinintangan na hindi Duterte, is komunista, di ba? Ang daming ganyan, di ba? Oh. Alam nyo, sabi ko nga, okay. So, we started talking. Bawat isa sa amin na nagsalita na. Maraming nagalit. Pero alam mo, nagulat ako kasi nung kanina nag-meeting kami. Kamusta? Anong feedback? Marami rin eh. Marami pala ang sumang-ayon sa amin. Diba? Marami ho ang sumang-ayon. Sa katunayan, marami ang nag-additional subscribe sa aming mga Banateros. Marami ang sumunod. Ibig sabihin, yun, hindi pala mali ang yung aming nasa isip na ang mga tao susunod naman kung meron lang mga maninindigan para sa tama. Kaya nakakatuwa. Kasi nagulat kami sa reaction. Marami sa mga reaction, okay ang reaction nila nung ibinulgar na namin at in-expose na namin yung kagaguhan ng ilang mga vloggers dyan. Kaya, saludo kami sa inyong mga Banateros dahil solid talaga kayo. Solid kayo. Solid Banateros kayo. Talagang kayo nag-iisip kayo. Hindi kayo yung madaling masway, ika nga. Kasi yan ang sabi ko nga sa kanila. Alam mo, kahit hindi in behalf of 10,000 viewers tayo, okay lang yan. As long as we have a solid Banateros. Yung solid. Di ba? Bakit kanyo solid? Kasi tandaan ninyo, yan yung prinsipyo ni Gideon, di ba? Yung prinsipyo ni Gideon. Sa Biblia, maraming ganyang pagkakataon na lumaban. Ang importante, may mga paninindigan. Merong, di ba kung maalala nyo yung si Gideon? Merong parang, I forgot the exact story nung kay Gideon, pero merong ginawang test ang Panginoon kung sino yung, tapos ang natira na lang sa kanya, yung konti na lang ang natira. Pero nanindigan, di ba? Maraming, alam mo yun, hindi ganun kadami, pero they defeated nations. Yun ang importante. As long as kahit di tayo, although marami nang tayo, kahit konti tayo compare doon sa mga nabudol na hanggang ngayon nagpapabudol pa rin, okay lang. Diba? Yung inumin sa river, oo nga, yun eh. 'Di ba? Okay lang, importante, solid tayo, mga kababayan. Importante, hindi tayo galibol. Kasi yan ang gusto namin matayong ang mga Banateros, hindi galibol, hindi sakay sa alon. Yan ang Banateros. Nakatungo at yung nakatingin sa di ikaw na magkwento mo, Kauson Vlog. Hindi, mas maalam yun sa Biblia sa akin si Madam Mocha. Pero yun yung mga prinsipyo na dapat nating maunawaan. Kasi alam mo, kaya nga sabi ko isa lang ang challenge ko sa inyo. Ito isa lang challenge ko sa inyo. Yung video, yung pulburon video, ipapanood nyo sa mga taong hindi maka-Duterte at hindi maka-Marcos. Sabihin nyo sa akin kung na-convince sila o hindi. Okay? Dahil again, tayong mga Duterte supporter na legit, kumbinsido naman na tayo Hindi na natin kailangan i-convince ang isa't isa. Ang kailangan natin i-convince, hindi rin yung mga tanso. Kasi yung mga tanso, sarado na isip niyan. Bayad pa. Pero ang kailangan natin ma-convince, yung mga nasa labas, na walang pakialam sa politika, pero alam nilang naghihirap na sila, alam nilang sobrang mahal ang bilihin, alam nila yung tindi ng korupsyon sa gobyerno. Ipakita niyo yung video sa kanila. Tanungin niyo sa kanila, kamusta tong video? Ano sa tingin mo? Tingnan mo maging reaction nila.